Bakit ba hindi tayo dapat kumakain pa kung tayo ay pupunta na sa kama o matutulog na? Ito ang tamang mga paliwanag at dahilan. O, pakinggan mo ha. Kailangan pala, kung may oras ka talagang itinakda sa iyong pagtulog, make sure na nakakain ka na mga 3 hanggang 4 na oras prior to your scheduled na pagtulog. Which means, if you eat your last meal for that day, you need to rest. Magpapahinga ka 3. O sige, wag na natin lagyan ng 4. 3 oras. Bakit? Pag nakapagpahinga ka ng 3 oras, you are letting your own digestive system to do their work properly. Tama! And all the organs ay saktong-sakto, tapos nang magtrabaho, tsaka mo ngayon ipapahinga ang iyong katawan. Bakit daw? Pagka po tayo ay hindi tapos nang kumain at nakapagpahinga ng 3 oras bago humiga o matulog, number 1, it can boost your growth hormone. Anong ibig sabihin? Dahil after digestion, yung hormone para sa growth, lalong-lalo na ng mga kabataan, makukuha yung full potential. Number 1. Number 2, pag na-digest ng maayos yan, it will relieve heartburn. Bakit? Kasi ang problema natin, after we eat and we lie down, or we tend to sleep na, yung gas spasms, yung acid, nale-level, umaangat tuloy. Kaya nagkakaroon ng heartburn. Pero kung hahayaan mo siya mag-digest, maaaring nakaupo ka lang, pero di ba ano yung lagi nating tinuturo dati sa alam nyo ba? After eating, kung kaya mo, 15 minutes nakatayo ka muna. After eating, 15 minutes para po, yung pagkain mo nandun sa tamang kinalalagyan niya at i-digest properly. So pag ikaw gumanon, matik yan, yung acid aangat, kaya nakakaramdam ng heartburn. Okay? At minsan, pag bangon mo na, may nananatili ng acid dito, nakaangat na yung acid mo, nakakaroon na tayo ng reflux diseases. Pangatlo, pagka po nakapagpahinga ka ng 3 oras at hanggang 4 prior to your sleeping, it will definitely get rid of the bloatedness. Yung sinasabi nilang dyspepsia, yung sinasabi nilang yung bloatedness, mawawala yon. Bakit? Hinahayaan mo lahat ng digestive organ na magtrabaho muna. Kasi pag natulog ka, pati po sila nahihirapan na mag-work properly. Pagka po, hindi tayo nahiga agad o natulog, alam nyo ba, hindi ka tataba. Ang daming problema. Paano kaya ako papayat? Subukan mo na 3 hanggang 4 na oras ang huling kain mo bago ka matulog. Tama. It will burn fats. At eto pa, pag ikaw ay hindi ka agad nahiga, 3 oras, pagkatapos mo kumain, tsaka ka nahiga, na mawawala ang iyong laki ng tiyan. Ito, meron naman pwede kayong kainin kung gusto nyo. Nagugutom pa ako Pwede ba ako matulog ng gutom? Di ba masama din yun? Kasi kailangan niya mag-digest. Meron tayo mga best food na pwede nyong banatan bago kayo talaga matulog. Number 1, pinene. Ayan, pwede po kayong kumain ng saging. Saging, ha? Dahil ang saging, rich in potassium. Pangalawa, easy to digest. Pangatlo, pagka po yan dinigest, magkikreate din siya ng melatonin. Number 2, Kiwi. nuts. Ay, nuts wala, nuts. Pero dapat almond nuts. Nuts. Tapos hot milk. Yeah, pwede rin yan. Honey. Uy, honey. Yung wild raw black honey, ha? And last but not the least, lemon tea. 6 na pwede mong kainin kung ikaw ay nakakaramdam pa ng gutom at gusto mo na matulog. So, ito po yung 6 na best food to eat before bedtime. At ito naman yung mga wag mong kakainin hanggat maaari bago matulog. Number 1, spicy food. Iwasan nyo yung maanghang. Bakit? Magigising po talaga ang dugo. Tandaan, ang maanghang ay nagpapaayos ng daloy ng dugo. Nagiging active pati ang brain. Number 2, alcohol. Number 3, cheese. Dairy yan. Ang hirap i-digest niyan. 4, coffee. Nako, alam naman natin na ang caffeine composition niyan make your brain more active. Number 5, chocolate. Ganon din, may caffeine composition din yan. And last but not the least, fatty food. Bakit? Alam mo na, fatty food. Ang mangyayari niya, hindi madadigest yan. Wala na kasi kayong activity sa gabi. Kaya marami ngayon, ang mataas ang cholesterol, may mga fatty liver, because of this.